Sa loob ng mahigit 1,000 taon, 10 sorcerer lang ang tunay na nirespeto ni Sukuna. Ano ang meron sa kanila? At bakit si Yuji Itadori ang nagbago sa pananaw ng hari ng mga sumpa? Alamin ang buong detalye mula Heian Era hanggang JJK Module. Sa mahigit 1,000 taon ng pag-iral ng hari ng mga sumpa, si Raymond Sukuna ay may iisang pamantayan, hindi sapat ang lakas, kailangan mong patunayan ang sarili mo sa kanyang antas. 10 sorcerer lamang ang tunay na nakakuha ng kanyang respeto. May ilan na tumapat sa kanyang kapangyarihan, may mga sumira sa batas ng Jujutsu, at may mga tuluyang isinuko ang kanilang pagkatao. Ngunit sa sequel ng JJK Module, may isang tao na tuluyang nagpayanig sa kanyang paniniwala, si Yuji Itadori. Ang pananaw ni Sukuna sa Heian Era. Balikan natin ang Heian Era. Inamin ni Sukuna na hindi siya nagbago mula noon, kumakain kung kailan niya gusto, pumapatay kung sino ang nakakainis, at nagbibigay lamang ng pansin sa mga nakakaaliw sa kanya. Pinatay niya ang buong hukbo tulad ng Sun, Moon, at Star Squads, ang 5 MP Generals, at winasak ang Fujiwara Clan. Sa sobrang kapangyarihan niya, nagdaos pa ng mga pista ang mga awtoridad ng Japan para sa kanya. Ngunit nagkaroon ng problema, nabagot siya. Dito pumasok si Kenjaku. Si Kenjaku ang nagbigay kay Sukuna ng aliw. Layunin niya ang paglikha ng isang nilalang mula sa calling game para sa purong entertainment. May dalawang kondisyon si Kenjaku para sa pagkakaibigan. Hindi ka dapat boring. Dapat magkapantay kayo. Ayon kay Satoru Gojo, maaaring nagkaroon sila ng binding vow. Tinuruan ni Kenjaku si Sukuna ng incarnation technique. Kahit ang iba ay hindi ito magaya, kinopya ito ni Sukuna matapos makita ng isang beses lamang. Hinati niya ang kanyang kaluluwa sa 20 undestructible fingers. Sa Heian Era, natagpuan ni Sukuna si Uraum sa gitna ng mga nagyelong bangkay. Isinilang na isinumpa, hindi nila mapatay ang kanilang curse technique. Sa una, ginamit lamang siya ni Sukuna para i-preserve ang pagkain gamit ang ice technique. Ngunit kalaunan, natutong magluto si Uraum, lalo na ng tao, paborito ni Sukuna. Sa chapter 271, kinumpirma, hindi lang respeto, kundi pag-ibig ang namagitan sa kanila. Yorozo, ang pag-ibig na tinanggihan. Si Yorozo ay isa ring makapangyarihang sorcerer noong Heian Era. Katulad ni Sukuna, sarili lamang ang iniisip niya. Gusto niyang alisin ang lungkot ni Sukuna sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngunit inamin ni Sukuna sa huli na tinanggihan niya ang pag-ibig dahil sa galit at takot na mawalan ng saysay ang kanyang pagiging sumpa. Kashimo, ang sagot sa kalungkutan ng lakas. Si Hajime Kashimo, pinakamalakas 400 taon na ang nakalipas, ay nagtanong. Kasama ba sa sumpa ng lakas ang walang katapusang pag-iisa? Sinagot siya ni Sukuna sa pamamagitan ng pagdurog sa kanya. Doon niya naunawaan ang dalawang mukha ng lakas. Si Jago ay pinuri ni Sukuna matapos ang kanilang laban. Ngunit itinuro niya na ang pagdikit sa iba dahil sa takot ay kahinaan. Dapat sinunog niya ang lahat para maabot ang rurok ni Gojo. Higuruma, henyo sa loob ng 2 buwan. Si Hiromi Higuruma ay umabot sa grade 1 level sa loob lamang ng 12 araw. Na-unlock niya ang domain expansion sa pamamagitan ng pag-aaral ng barrier techniques. Natutunan niya ang domain amplification sa panunood lang ng laban ni Gojo at Sukuna. Sa chapter 248, nadismaya pa si Sukuna na kinailangan niya itong patayin agad. Si Satoru Gojo ang tanging nagparamdam kay Sukuna ng takot. Sa 14 chapters ng kanilang laban, pareho nilang sinira ang limitasyon ng Jujutsu. Natuto pa si Sukuna kung paano pagalingin ang technique burnout gamit ang utak. Inamin ni Sukuna, hindi niya makakalimutan si Gojo habang siya'y nabubuhay. Si Maki Zenon ay umabot sa tuktok gamit lamang ang pisikal na lakas. Tinamaan niya si Sukuna gamit ang Soul Splitting Katana at naiwasan pa ang World Cutting Slash. Para kay Sukuna, parang pagharap kay Mahoraga. Si Mahoraga ang pinakamalaking banta kay Sukuna. Ito ang simbolo ng walang limitasyong pag-evolve, ang takot at halaga ng tunay na lakas. Si Aoi Todo, ay nirespeto hindi dahil sa lakas, kundi sa kumpiyansa. Si Boogie Woogie, ang pinakamasamang timing para kay Sukuna. Hindi siya sumusunod sa patakaran, sarili lang ang sinusunod niya. Ang pagtawid sa linya, hindi sineseryoso ni Sukuna si Yuta Okoso sa una. Ngunit nang kainin niya ang ulo ni Kenjaku para makopya ang brain hopping technique at kunin ang katawan ni Gojo,
Nagulat si Sukuna. Handa siyang maging halimaw para protektahan ang mahal niya. Ayaw ni Sukuna kay Yuji dahil kabaligtaran siya ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Sa loob ng 6 na buwan, may domain expansion, reverse curse technique, simple domain, sunod-sunod na black flash, technique na kahawig ng kay Sukuna. Ngunit ang tunay na dahilan ng galit. Pinili ni Yuji ang awa kaysa paghihiganti. Hindi siya namatay na may sumpa sa puso. Hindi niya kinamuhian si Yuji sa huli. Sa unang pagkakataon, napatunayan na maaaring maabot ang rurok ng Jujutsu sa pamamagitan ng katwiran. Sa sequel, tinulungan ni Yuji si Maru gamit ang research ni Yuki sa kaluluwa. Sa tulong ng harmony technique, enerhiya mula sa singsing ni Rika, at idol transfiguration ni Mao ito. Natapos ang pag-iral ng curses. Wala ng negative energy na tumatagas sa tao.